Buksan nato liwat ang atong mga Bibles, mga utod sa Ephesians chapter 6. Kag isa naman kadako nga opportunity sa aton sa pagpumalandong sa pulong sa Ginoo. Amon akon pangamuyo nga Ginoo gid magpakigambal sa aton sa pinasay nga paagi. Will remind us kag encourage sa aton sa pagpadayon. Sini nga mga inadlaw sa sige kita tuon parti sa aton nga pagpakigaway sa atong kontra. Ang aton kontra alive, ang aton kontra way katulog, ang aton kontra damo sa ginahimo sa atong kabuhi. Okay? Kag I know nga all of us, tanan kita nag-atubang sa mga dalagpo nga mga pagtilaw sa aton kabuhi. Hope ini nga studies ini nga aga will help us to stand strong kag magapadayon sa alagad sa Ginoo. Let us pray. Dear Lord, ikaw nakakita sa amon handom. Wala kami Ginoo nagaka-discourage sa anong man nga nakatlatabo sa amon palibot. Kag Ginoo amon pagid nga ginatanaw ining dako nga challenge para sa imo iglesia, para sa amon nga mga anak nimo. Ginaatubang namon Ginoong dalagko nga mga paghangkat. Sa adlaw-adlaw nga tanan, may mga kabudlayan kami nga nasugata. May Ginoo, may mga pagtilaw, may mga pagsulay. Kagapasalamat kami Ginoo, ginambal nimo magmapag-un lagi kami, magmabakod kami Ginoo, hindi sa amon kusog, kay hindi namon masarangan, hindi sa amon ihibalo, kay Ginoo Lord, limitado gid ang amon nabalaan. Apang kapasalamat kami, nga ara kami sa isa ka ginharian, ang amon hari gamhanan sa tanan, ang amon hari Ginoo ara sa tanan nga duog, sa tanan nga tion, ang amon hari supisyente, bastante ang iya Ginoo Lord nga kamanggaran, bastante iya kinaalam, bastante Ginoo Lord ang iya nga pag-amuma, ang pagsugata sa amon makinanglanon. Kag Ginoo sa sini nga aga ginatugyan gini namon sa imo Ginoo. Ini nga pagtuon sa imo pulong, pakigambal ikaw sa amon Ginoo Lord, kagabay kung matuod-tuod ini nga eksperyensya namon. Hindi namon ini gakahuya, hindi kami mangin matalaw, kundi mangin maisog, mangin agresibo sa paghimo sa imo buluhaton. Ginoo, ipadala nimo ang pagbulugtaw sa amon tunga, ipakita sa amon ang amon mga kapaltahan, ang amon mga kasalanan, ang amon mga kaluyahon. Ginoo, ang amon prayer, ibalik kami sa amon tagipusoon nga nagahigugma sa imo. Ibalik Ginoo sa tagipusoon namon ang pagkabalaka sa mga wala pa nakakilala sa imo. Ang amon pangamuyo Ginoo nga hindi kami magulat, kundi kami magagwa. Hindi kami Ginoo Lord magtinamad, kundi mangin mapisan, handom kag himuon namon Ginoo para sa imo kay mayan. Samtang nagapaabot kami Ginoo sa imo madali nga pagkari. Pinatugyan namon sa imo kay mayaan Ginoo. Kag salamat sa imo gid nga pagpakighambal sa amon sa sining nga aga. Sa ngalan sa manluluwas sa among Ginoong Jesucristo. Amen. Sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 10 sa 18. Mga utod, review naton mo lang itsura sang Roman soldier. Okay? Amo gina siya, no? Aton nga picture palihog. Amo gina siya ang typical nga Roman soldier. So hindi siya kaangay subong sa makita mo nga mga soldado, kundi ini sa konteksto sa siniglo-siglo na nga mga tinuoy nga nagliligat. Before Christ, sa time sang mga empires, kingdoms, so ang ilang armas hindi pareho sa aton subong. So that's why nga amo na ginhambal ni Paul
kay nagasulat sa base sa iyang kultura, base sa iyang sitwasyon. Okay? So, amo gina ang picture sang naton nga ginaistoryahan. Kag amo na ikaw. Amo ka na. Kaya man soldado ka, amo ka na. So that must be sa kada adlaw nga tanan, amo ka gid na. Kay kung ibilin mo na ang iban, wala ka na sing mahimo. Okay, that's why ang Ginoo naghatag sang bug-os gid. Hindi sa patak-patak, kundi kabugusan, the whole armor. Hindi siya 50%. Kundi ang Ginoo naghatag sa imo sang full armor. Bug-os gid nga hinganib, bug-os gid nga weapon. Kagintanaw naton ang duwa ka mga armas sa nagliligad, mga utod. Nakita nato ang ginatawag ang belt, ang paha, kagina nga paha, ang ginatawag nga truthfulness. The belt of integrity. Amo nang paha nga number 1, ganyan kinangalanon ta. Kay bisan ano ta kanami, bisan ano ta katutom, bisan ano ta kaalam, kung whatever. Kung wala nakita integridad sa tubangan sa Ginoo, it's nothing. God is after our heart, the integrity of our heart. Kag muna kinanglanon ta, bugos ang aton tagipusoon nga waay kita sing ginatago sa tawo, kag waay man kita ginatago sa Dios. Ayan, may pwede kang itaguon sa tao, bo hindi kay katago sa Dios yan. The eyes of the Lord runs to and fro all over the earth. Ang mata sang Dios ara sa bugos ng kalibutan nga nagatanaw every second, every minute, every hour sa imo nga kabuhi. And so, David, sa iyang mga pangamuyo, search me, O God, and know my thoughts. Siling niya, usisa ako Ginoo kag hibaluang akong pangunahuna. Hibaluang akong tagipusoon kung anong ara da. Kag ipakita nimo na sa akon. Now, integrity, very important, kaya mo na sang nagahigot sang tanan nga pieces of armor. Once integrity is loosened or is lost, wala na kita mga utod. Why? Kung madula na ang ginatawag nga integridad, why na kita sing very loose? Why na? Okay? And then we have the breastplate of righteousness na nakita nato ng aton nga lifestyle, ang aton nga pagpangabuhi, ang aton nga paggawi, ang ginatawag nga practical nga pagkamatarong. Hindi lang agin deklarar ka nga matarong sa tubangan sang Dios, kundi ginakabuhi nimo ang matarong nga kabuhi sa tubangan sa Ginoo. Righteousness is always living in accordance with God's standards. That is righteousness. Sa anuman nga parte sa kabuhi ta, ikumparar ta nga atong kabuhi hindi sa kabuhi sang iban. Kaya hindi man natin pwede kumparar ang kabuhi ta sa kabuhi sang iban. Kaya na sila makasasala man nga ginluwas ang Diyos. Okay? So don't compare yourself with other people. You test yourself in the standards sang Ginoo. Amo na ang aton nga paminsaron. Testingan ta ang aton kabuhi suno sa hulukman sang Dios. And God's standard is no other than holiness. Be ye holy, for I am holy. Mahimo na naton nga magbalaan sa bugay kag sa gahom sang Dios. I can do all things through Christ that strengthens me. So meaning, hindi imposible nga magkabuhi ka nga balaan. It doesn't mean nga magkabuhi ka nga perfect. It means nga kabuhi ka sa bungadlaw, nga ginatinguhaan mo sa bugay sang Dios,
nga ina nga kabuhi mangin insakto sa ekspektasyon sang Dios para sa imo. You may fail. That's very true. But God said, we have an advocate. We have an abogado nga magatindog para sa aton. Okay? Kaya kung maghambal kang hindi ka nakasala, you are a liar and you make God a liar. Nobody cannot commit sin, but a Christian cannot live in sin. Why is hindi makasala? Pero ang Kristohanon hindi dapat magkabuhi sa sala. Kung naghambal kita nga kita Kristohanon, kung naghambal kita nga kita nakakilala kay Jesus Christ, ano nga klase ng kabuhi ang atong kinakabuhi? And so we cannot live in sin na atong ginahimo. Okay? Siling sang Hebrews chapter 12, lay down the sin that so easily beset us. Lay aside, ihuklason mo ang sala nga nga amuna perme ang nag-aatake sa imo. Okay? And we know we have sins. May mga sala kita mga utod nga amo ginang perme nga ginagamit sang yawa sa aton kabuhi. Kay amo na ang aton kaluyahon. The sin that so easily, that's the word. May mga sala nga mabudlayan sa aton nga hindi gid naton mahimo, pero may mga sala nga mahapos lang naton himuon. Amen. Amo nang ginahambal sang writer sang Hebrews. Amo nang imo nga lay aside. Ina nga sala nga madali ikaw nga mahulog. Kag nakabalogin ang yawa kung ano na nga sala. Kag amo ginang permeya gina hatag sa imo, ginasulay sa imo. So, siling sang pulong sa Ginoo, put on the breastplate of righteousness nga makaprotect sa imo mind, makaprotect sa imo emotion, makaprotect sa imo vital organs, kaya mo ina ang body protection nga dapat nga isuklob sang Kristohanon. I-apply mo ng daily righteousness. Amo nang dapat i-apply tayo. I-apply tayo na. Ginoo, righteous ko subong. Amo na ihambal mo, hindi ko na maghimo, Lord, kay righteous ko eh. Amo na ginihambal mo sa yawa ya. Hindi ko na mahimo because I am righteous. That's the thing that you will say. Ano? Halin ka sa akon kay hindi na ako amo na. Okay? To whom you yield yourself, you will become a servant of it. That's very important nga principle kay nambali Apostol Pablo in Romans chapter 6. Sa kay sino mo ginatugyan ang kaugalingon mo, sa sina nga bagay, ikaw mangin isklabo. You will become a servant, a slave of it. So sining aga, we will look at the third armor, the third piece of the armor. Nga ginamakita mo da sa Ephesians chapter 6, verse 15. Hambal ya dere para sa imo nga sapatos, for shoes. Actually, for sandals. Kay kung tanawin mo ang Roman soldier, wala na siya sapatos. Okay? Kundi ang iya ginasuksok, sandalyas. Para sa imo sandals, isuklob nimo ang paghidait nga naghalin sa maayong balita para nga ikaw mangin bugos o kon fully prepared. That's the word. So sining aga, we will look at sinang sandals nga dapat naton nga i-plaster para hambalya, you will be fully prepared para nga mangin preparado ka. Okay? Fully. Hindi nga do medyo preparado ka lang. Hindi mo na. Hindi nga medyo preparado, kundi preparado ka gid. So, ang pamangkot naton sa siningaga, are you prepared? Nakapreparar ka na gid ba? Are you fully prepared sa sininga pag-awayan
Kaya nga man mga utod sa Ginoo, our statement is nga guys this, best preparation equals best defense. Remember that. Amo na nga itong statement is nga. Ang pinakamanami nga pagpreparar, amo na ang pinakanami nga depensa sa anuman nga matabo sa kabuhi ta. You know why we have less casualties sa sining bagyo nga si Tino? Okay? Si Tino. Kagtapos not si Tino, pero si Uwan. Wala, I don't know lang kung sa latest nga sa data. Pero, why takabaluman mga utos? But we have less casualties. Sa Iloilo, mga balay na galaguba, pero why man kita sing may nagkalamatay. Okay? Sa sinang bagyo nga nagabot. Ano ang sikreto sa government nga hindi pareho sang una kung magabot ang amunay nga makalamidad, grabe gid ang aton nga mga casualties. Kabalukan ng sikreto, preemptive evacuation. Amo na ang sikreto, amo na ang ginapukpok sang gobyerno sa mga tao nga maagyan gid sang bagyo. Kaya makita naman naton sa data, sa sophisticated naton nga mga technology sa subong nga panahon. Matrack ng bagyo, hindi pareho sa una nga kibot ka lang, naglistupad mo. Ano? So matrack mo ang bagyo weeks before, kag ang mga tao ginahambalan, evacuate na kamo, kadto na kamo kay amo ni ang intensity, amo ni ang strength, amo ni ang kusog sang bagyo, kinahanglan maghalin na kamo da, you prepare yourself kung ano man ang dapat nyo preparahon para nga mangin safe kamo. That's why, the same principle sa spiritual warfare, nga ang best preparation equals best defense. And the best preparation, already, you will be fully prepared defensively. Amo nang ginambal ni Apostol Pablo. The best defense is for your shoes. Ang imo mga sandals, dapat nakaplastar maayo, mga utod sa Ginoo. Okay? According to one commentator, ginambal niya as he look at history, kagintanaw ang mga works ni Josephus, kung ano ang sitwasyon sa una, because Josephus was a contemporary of Christ. Kang mga utod sa Ginoo, amo ning ginambal ni Josephus according to Wood, sa iyang komentary. Siling niya ang mga tiil nga napreparar. Okay? Meaning the protective sandals. Proteksyon ang mga sandalyas sang mga Roman soldiers. Kay hambalya, according to Josephus, wala sing Roman soldier nga makaaway sing manami nga pag-away, epektibo nga pag-away, kag hindi siya makakadto, makabiyahe sa malayo nga lugar kung siya wala sandals. Kag ina nga sandals dapat, siling niya, according to Josephus, ang sandals may mga sharp nga mga iron nails sa idalom. Ano? Kung nagatanaw ko sang soccer, may ara nila yung soccer shoes yung may spike na. Okay, may spike na. Ano? Do ang spike nila, of course, hindi sharp, kundi ang spike pastar ang imong atiil sa insakto. May spike. So ang ila sang una, ang ila mga spike, mga utod, mga sharp nails sa ila mga sandalyas. Butslingon nag-aalamon ng mga sandals nila. Nga kung maglakat sila, bisan diin mas na makadto, madanlog man, wherever they are, amo na ang the best nga equipment nga ginahimo nila. And according to Josephus, siling niya, duwa ka great soldiers, commanders, emperors. Sino sila? Alexander the Great, the Grecian Empire, and Julius Caesar, the Roman Empire. Ining duwa ka mga emperador, nangin successful sila,
Alexander the Great, naghibi siya. Sa nakalambot na sa so far as India. Okay? Halin siya sa Greece, kadto sa Rome, kadto sa India, tanan-tanan lang ang mga nasyon, ginkangker ni Alexander the Great to the point na wala na sa si ikangker. He cried kay wala na sa si ikangker. Kag paanong sikrito sa mga soldado ni Julius Caesar kag ni Alexander the Great, ano ang ilang nga sikrito? Their sandals. Ang sandalyas ang ilang nga mga soldado. Amo na ang ila sikrito. Look at Alexander the Great and Julius Caesar. Amo na mga grabe nga mga emperador sa una mga utod. Ano? Amo na ang mga isganan nga mga generals, nga mga emperador. And they knew, naibaluan nila kung anong sikrito sang armies nila. Nga ang armies nila can walk, makalakat sing malawig, malayo, nga mga lalakton. Kaya nga man, bisan ano kabakod sang imo nga kamot, bisan ano kabakod sang imo nga dughan, kay napanaptan ka sang breastplate of righteousness. Kon baldado ti elmo mano kabe. Imagine ka. Kon baldado ang kahig mo mano ka. Persado kay, pero hindi ka nakalakat, hindi ka kapalagyo, hindi ka dalagan, hindi ka ano. What will you do? And so, kung wala ni mga utod, why this is very important sa kay Paul? Why this is very important? That's why ni Paul, you must be fully prepared. Hindi lang nga you are prepared with your integrity, hindi lang nga you are prepared with your practical righteousness, nga kada adlaw kabuhi ka sunod sa kabubuton sa Ginoo. But you must prepare sa sininga bagay. You see, preparation is defense. Sa basketball, ang prinsipyo is always, best defense is the best offense. Amo kinayang ginabutang sa mga coaches sa ilang mga panguna-una. Amo na ang ginahambal sa mga coaches. Remember, best defense is the best offense. So kung sino ang pinakamanami magtira, amo ginadipinsahan nyo. And so what's happening with Stephen Curry? Kung magtanaw ka mo sa finals, mga utod, sino ang the best magtira? Baldahan nyo. Do amo na lang panguna-una. Ano? As much as possible. Kung pwede lang nga baldahan nyo. Meaning, hindi nyo pagtagait sansa. Because that's your best offense. Ay once kayo hindi sa ka-shoot sa 3 points, okay na. Di ba? Okay na. Ang importante, hindi siya ka makashoot sa 3 points. And so, best preparation is best defense. Ang mga utod sa Ginoo, when you talk about preparation, you are talking about foundation. Foundation. Sa ano man nga bagay, kung magambal ka, preparado ka, meaning baskog ang pundasyon mo. Kung mag-prepare kita, magpatindog building, ano kinatanaw ta? Look at the foundation. Ay, amo na ang imo preparasyon. Okay? Donald Trump called ang iyang military advisor. He called all the generals all over the world for a meeting. What purpose? Anong tinutuyo? Nga gintawag yang tanan-tanan nga generals all over the world. Ginpatawag sila sa Secretaries of Defense. For what purpose? Prepare for what? Now America is testing their nuclear bombs. Sa una, why is nag-test? Wala nila ginatest ang ilang nuclear bombs. Sa subong lang nga panahon, nga nagbalik ang testings sang US sang ilang nuclear bombs. Okay? Mga IBM nila, ginatestingan na nila subong. Okay? Testingan nila kung okay, kung hindi okay. Kaya nga man, bangod sa mga threat, Korea is threatening America. Paluparan ka mo na amon sa amon IBM.
Okay? Kaya naman kamo paluparan. North Korea. Meaning, mga utod sa Ginoo, ang atong pagpakig-away, hindi lahog-lahog ang capabilities ni Satanas. Remember that. Hindi mo pwede malahog-lahogan ang gahom sang yawa. That's why ginahambal pa, don't play with the devil. Hindi ka pwede maghampang-hampang kag ibilittle mo si Satanas. Do cannot play with the devil. Hindi naton pwede hampangan ang yawa. And remember this, the Bible calls him roaring lion, seeking whom he may devour. And remember, listen to me, he will devour you. That's the point. That's why si Apostol Pablo, be fully prepared. Preparahon mong kugulingon mo, kay kumadakpan niya ka, wala si may mabilin sa imo. I tell you. That's what Paul is saying. Kumadakpan ka sa kontra mo, wala si may mabilin sa imo. The same true with the warfare during the time. Kumadakpan sang Syrian army, ang Roman army. Ano matabo sa iya? What do you think? Why si may mabilin sa iya? Pugutan siya ulo. Kung hindi sa pagpugutan ulo, butangan sa sang taga sa iyang ilong kaguyodon pagkanto sa ilang lugar. That's how worse it is. And the same true, mga utod sa Ginoo, that's why Paul said, be fully prepared. Hindi pwedeng half-hearted ang preparation. Hindi pwedeng 50-50 lang ang preparation. We cannot play with the devil. We must be ready. We must be ready. Preparahon naton everyday, mga utod sa Ginoo. Okay? Meaning, kinahanglan mobile, kinahanglan flexible, kinahanglan ready. Kabalo ka kung paano. Okay? Kabalo ka. You must know. Kabalo ka, ang preparation is the best. This is the preparation, mga utod. Okay? The preparation is that comes from the peace. From that peace, with peace. Prepararon mang imo kagalingon with peace that comes from the gospel. Amo nang ginahambal ni Apostol Pablo. Okay? Put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Isuklob mo, ibutang mo, iplastar mo. Ang ano na? The peace. In the Bible, dua ka peace mo lang ginambal sa Bible. Okay? Dua lang ka peace. Wala na iban. Una, ginatawag na nga peace with God. Romans chapter 5 verse 1. Gani mga utod sa Ginoo, bangod niya kita, nagbalik sa Ginoo, we have been reconciled with God. We have been made right with God by faith. Bangod nga kita, nag-insakto na nga aton nga relasyon sa Ginoo bangod sa pagtuo. Anong ara sa aton? We have peace with God. May ara kita nga paghidait sa Ginoo bangod sang ginhimo sang atong Ginoong Jesucristo para sa aton. Okay? So kung maghambal ka nga peace with God, paghidait sa Diyos. Paghidait nimo sa Diyos, ang buot silingon sina is reconciliation. Nagbalik liwat. Anong nagbalik? Nagbalik ang maayo nga relasyon naton sa Ginoo. Okay? Dumdumon tagid na mga utod nga sang una makasasala kita. Okay, makasasala kita. Anong sitwasyon to sang una? When you look at Ephesians chapter 2, verse 11 to 22,
Ari ang kanami sa pagplastar ni Apostol Pablo. Sila niya, hindi ka mo malipat nga kamo sang una, mga hintil kamo. Hindi ka mo malipat na. Hindi nyo pagkalimtan nga sang una, kamo mga hintil. Ano mga hintil? Kita mga hintil eh. Ang Ephesus, Gentile sa city. Okay? Hindi siya Israel. So, ang outside Israel, ginatawag sa Bible nga Gentiles. Ang wala sa Israel ya Gentiles. Galibog magani ulo ko ang mga Gentiles, susto mag-Udiyo eh. Kung nagalibugan sa ulo ko. Na may mga hintil nga gusto nila mag-Udiyo. Di ba? Nga mag-Udiyo ka, babe. Kung nabi, si Gentile ka. Sino siling sa mga Udiyo ka. Umunang punto, mga otod. Dudumon nyo na sa una, Gentiles kamo, kung magambal ka ni Gentiles, mga hintil, pagano kamo. Amo na kamo sa una. Wala kamo ya. Outsiders kamo. Butslingon kung diri sa sulod, amo ning Israel, sagwa na ya, Gentiles, outsiders. Ginatawag kamo nga wala kamo ya mas circumcised. Mga pagano kamo. Ginatawag kamo sa mga Hudiyo. Kay sila ya, ginatawag sila nga circumcision. Okay? Sa itong mga inadlaw, ni Pablo in verse 12, nagakabuhi kamo nga wala kay Kristo. Living apart from Christ. Wala kamo kay Jesus Christ. Amo ninyo kabuhi. Wala kamo kay Kristo. Excluded. Sagwa kamo, way kamo labot sa ginatawag nga citizenship among the people of Israel. Wala kita labot sa ila. Kay mga Hudiyo, kay mga Gentile kita. Wala kamo kabalo sa ginatawag nga covenant. Agreement sa promesa sang Dios. Nga ginhimo sa kay Abraham, father of the Jewish people. Wala kamo na iya. You were not included in the covenant. Nagakabuhi kamo sa sining kalibutan nga wala Diyos. Imagine. Nagakabuhi kamo nga wala kamo Diyos. Wala kamo paglaom. Amo ginagali ang description sa tao nga wala kay Jesus Christ. Ang description sa tao nga wala kay Jesus Christ, without God. He has God. Small letter G. May God man siya, pero hindi big letter G. Okay? Hindi capitalized G. Sinya wala kamo sang Diyos. Wala kamo sing paglaom. Apang karon sila ni Pablo, sa subong nga panahon, apang subong, nag-isa kamo kay Jesus Christ. United nang inisa kay Jesus Christ. Sang una, malayo kamo sa Ginoo. Ginpalapit kamo paagi sa dugo ni Kristo. Amen? Ano? Ginpalapit kita sa Diyos paagi sa dugo ni Kristo. Kaya nambal ni Apostol Paul, kay si Kristo mismo ang nagdala sang paghidait sa aton. Gin-isa ang mga Hudiyo kag ang mga Hintil sa isa lang kakatawan, sa iya lawas, sa diin, sa cross. The cross became the bridge. Gin-guba ni Jesus Christ ang pader nga nagasiparar sa aton. That's what Jesus did. Gingguba yan na nga pader nga mo nagasiparar sa aton. Kaawayon. Kaawayon naton. Ginhimo yan kay ginuntat niya ang sistema sang kasuguan kag sa iya nga mga sugo kag mga tulumanon. Hambal ni Jesus Christ ni Paul, He made peace. Nagbutang siya. Ginhimo niya ang paghidait sa mga Hudiyo kag sa mga Hintil, kag naghimo siya sa iya sang isa, brand new, isa kakatawhan sa duwa ka grupo. Hudiyo, Gentile, a brand new group. Ano na? Ginambal ni Apostol Pablo, we are one body. Amen? Hudiyo, Gentile, nangin isa kalawas. Gin
pasag-uli, ginbalik ining duwa ka grupo paagi sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Amen? And He brought this good news of peace to you Gentiles. Wow! Gindala ang maayong balita sa pagidait sa aton nga mga malayo kag ang pagidait sa mga Hudiyo nga mga malapit. Karon si ni Pablo siya, tanan kita makapalapit sa Amay paagi sa balaan nga Espiritu bangod sa ginhimo ni Kristo para sa aton. Amen. Peace with God. Wow. Amo nang aton nga preparation. Peace with God. Tanawon ta na karon kung paano tanay mo labi. The second peace, ginatawag na nga peace of God. Sumayara kita peace with God kag peace of God. So kung peace with God is reconciliation, peace of God is relationship. Nag-ina nga relasyon, ara dira tanan ang aton nga pag-updanay. Fellowship with God. Sa sina nga relasyon, ara dira tanan ang ginatawag nga pagpakamaayo nga ginhatag sang Ginoo. Kabalo ka ining peace of God, mga utod, tama kalapad ang iyang scope. Ginatawag nga peace of God. Malapad ang iyang dala. Dala diri ang aton nga panguna-una, psychological. Dala diri ang aton nga relasyon, relational. Dala diri ang aton spiritual. Okay? So everything, ara dira ang ginatawag naton peace of God. And so sa sina nga bahin, ang peace of God nagahatag sa aton sang balatyagon. It's a sense. Balatyagon of well-being and harmony. Amen, no? Okay? Kanami sinang balatyagon sang kalinong. Balatyagon sang paghidait. Nga sa diin, ina nga balatyagon na pundar sa relasyon naton sa Ginoo paagi kay Kristo Jesus. And so magsaling ka, may paghidait. There is peace. It is more than tranquility. It is more than absence of trouble. Ang ginatawag nga peace of God, hindi lang nga bangod, wala gira, may peace. Hindi lang nga bangod, may gira, wala trouble, may peace. No, it's not. Ang peace with God is peace in the midst of war. It is peace in the midst of trials. It is peace in the midst of troubles. It is peace in the midst of uncertainties. Amo lang ginatawag nga peace of God because in the peace of God, as the Bible is saying, this transcends human understanding. This is the peace of God. Nga hindi matungkad sang panguna-una sang tao. Okay? When storms comes, di ba? It is well with my soul. Amo na ang peace. Walo ka mga utod sa Ginoo, we are troubled. Before I go to that, kay tanawon natin atong karon how Satan attacks us. That's why ang peace very important. But look at the promises of peace. In the Old Testament, you have the word, look at that word, shalom. Shalom. That's why kanami, magali, na-learn ko na, bla, after Rafa, na-learn ko na, ginambal, shalom. Ay nahambal sa mga upod, shalom. Shalom. Okay? Ano nang shalom? Ano nang Hebrew word sang
peace in the Old Testament. Okay? Meaning, word shalom, magambal sa mo, shalom. What does it mean? Completeness. Wow! Amo nang ling word nga shalom. Waay kumpleto, Ricardos. Dami, no? Shalom. It means welfare. It means harmony. Shalom. Ang balita mo yung tupad mo, si mo shalom. Ang balita, shalom. Diba? Completeness. Blessings. Amo nang butsilingon mga utod. Lami, no? Amo nang pangamuyo. Shalom. Okay. Amen. Amo ni ang priestly blessing. Ang priestly blessing nga gina-pronounce sa mga pare. Numbers 6:24-26. Amo na gina-pronounce. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you. Namihan ko ng bago nga translation. Ano? Ang nambalala, may the Lord will shine His face upon you. Ang iyagali nga the best nga translation, may the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor and give you His peace. Amen. Amo ng priestly benediction. The pronouncement of blessing. Amo nang ginahambal nila sa congregation. Ginahambal ni Aaron, may the Lord bless you and protect you. Jehovah, L-O-R-D, Jehovah. May Jehovah will protect you. May Jehovah will smile on you. Amen, no? And be gracious to you. May Jehovah show you His favor and give you His peace. Give you His peace. Ihatag niya pagidait sa imo. And in the New Testament, the Irene, may ngalan nga Irene, kag si Irene, amo na ang Greek goddess of peace. Sa ila panguna-una, Irene, Irene. Jesus said, I am leaving you with a gift, a peace of mind and heart. Jesus said, King James, my peace I leave with you. In the New Living Translation, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Amen? I'm leaving you with a gift. Mahalin ko, pero bilinan ko kamusing the best nga gift. My peace. In the Old Testament, may the Lord give you His peace. In the New Testament, we have been reconciled with God. And Jesus said, I'm giving you my peace. Why? In the world, you will have trouble. This peace, the world cannot give. Mga utod, if you are away from God, you will never have peace. You will never have peace.
The world cannot give you peace. Don't ever say, nga mangin peaceful na akong kabuhi. Kung makagraduar ko, kag may kolehiyo nako, kag may kwarta nako, kag may salakyan nako, kag may balay nako, kag may gwapo nako nga bana, may gwapa nako nga asawa, may mga manami nako nga mga kabataan. Don't ever say, there's nothing good the world can give to us. The world cannot give peace. If you are seeking peace in the world, says in Proverbs, you are running after the wind. That's the truth. Kung gusto mo magmalinong ka, kahit mo maamo ka na, maging malinong ka, nagalagas ka sa hangin. And you don't know kung diin makadtong hangin. Kag kung diin mauntat ang hangin. Amen? I am leaving you with peace. And then Paul expanded sa experience while he was in Rome. Si Pablo sa experience dito sa Roma, ginahigot siya sa nga gwardiya. Sa sina nga panahon, sometimes I am in need, ni Pablo. Kung kaisa wala ko pagkaon, kung kaisa sobra-sobra akong pagkaon, I am troubled in every side. Kontra ko sa mga Romans, kontra ko sa mga Hudiyo, kontra gani ko bisan sa mga Kristohanon. Just imagine. Nabisan ang upod ko nga mga pastor, ang upod ko nga mga apostles, they preach Christ to offend me. Grabe, di ba? Ginagamit ng Ebanghelyo para pabudlayan si Pablo. Pero si ni Pablo, okay lang. Anyway, the gospel is preached. Okay lang. And then Paul said, mapuno kamo sang kalipay sa Ginoo. Wow! Always be full of joy in the Lord. Kag-ihambal ko pagit sa inyo liwat, magkalipay kamo. Ang kada isa sa inyo, sinya, you are considerate in all you do. Panguna-una ama ng iban, sa kung ano man ang ginahimo mo. What do you mean by that? Panguna-unaon mang iban sa ano mang ginahimo mo. What's the point? Bisan nga kaon kagaling, na panguna-una mo ang mga upod mo sa Ginoo. Amen? Samtang gakaon ka sang fried chicken, nagapanguna-una ka sa iban, gakaon man to sa ayan fried chicken. Amo na nga mali Pablo, be considerate. Okay? Hindi lang ikaw, panguna-una man sila. Ay, nga sakay ko subong sa akon salakyan. Ano tong akon mga auto? Sakay man to sila yan. Kung nanon tabo sila. That's the point. Don't be selfish, siling Apostol Pablo. Why? Jesus is coming. Amen? Kay mapot naman ang Ginoo. Hindi ka magkabalaka, hindi ka maghibunos sa bisan ano man nga butang, kundi magpangamuyo ka sa tanan nga butang, ihambal sa Ginoo ang imo kinahanglanon, kag pasalamatan mo sa tanan nga ginhimo niya sa imo. Amen? Hindi ka maghimudos. Then, ma-experiensyahan mo ang paghidait sang Diyos. Ma-experiensyahan mo ang paghidait sang Diyos nga hindi maintindihan. Exceeds human understanding. Hindi maintindihan. Hindi ko kaintindi. Kagang iya nga paghidait mag-amlig, mag-protektar, mag-gwardya sang imo tagipuson. Remember that. Your heart and your mind as you live in Christ Jesus. Magutod sa Ginoo siling ko, Lord, ano ning ay gantigin padala mo sa akon man. Sang Martes, kuno kan dugay na nga wakay ko yan nagpa-laboratorya. May mga testing ko pa laboratory. Sa akon lang ya. So nagpasting ko paggabi, pasting ko pagkaaga. Kadto ko na sa Health Essentials. Ako lang ya, wakay man doktor nagambay ako pa laboratory ka. Ako lang nag-testing ko. Check up ya akong cholesterol. Ano pagid sir? Siling ko akong sugar. Ano pagid? Siling ko akong creatinine.
Abi, Chikabi, Martes. Before kami nagkadto sa funeral, hinapit namon to nga akon nga resulta. Nakibot ko. Magtalaas tanan. Ano man? Magtalaas. Paakon nga karyatinin, 140 na. Dapat 115 lang. Nang akong sugar, nagtaas man, nag-6.10. Dapat 5 lang. Akong nga kolesterol, taas po gid. Balog ako naman mag-atake sa imo, bla. Ay, nano din. Stada. Ipadala ko sa ako nga results ko sa ako nga inablos. Singko day tanawabi no imo rekomendasyon sa ako na eh. Ari akong result ay maguna gano. Mo tanawabi day. Singatay kadto ka sa nepro. Ya kadto ka na nephrologist ha. To hindi na mi out. Di damo doktor sa Facebook mo. Damo man doktor sa internet, di ba? Kagin-check ko man na kung lifestyle eh. Dali lang. Do 3 ka semana ko bike. Okay? Do damo per may kaon ko sang sumani chichiaw. Chikon mo blad, chikon mo yan, nagkalatabo man, yan nagkalam mo naman, chikon ko be. Nagliligan nga may nadlaw daw nga ako, nga urine, no, medyo yellowish ka daw. So, ginatanaw ko man sa anong mga courses, sa mga taas, yung creatinine naman. Yung mangkot ka bla. AI, tanan, ngita ka da, di ba? Mayo Clinic, tanan nga mga sources nga mabalaan mo. Para Rio mo lang ilambal, mo. Para Rio, gid. Kin-compare ko tanan nga mga doktor, tanan, okay? Ano ni, amon na ginagamuni. So, ginambal nila, muni. So, nagsugod naman ko sa water therapy. Do medyo mayo chimpo bike ta. Okay? Sising ko after 2 ka semana, tanawang liwat. Pero mga oto, dugasala ka mo. Siyempre, sorpresa ka blang, o gig-expectar. Ano man? Dugasala ka. Actually, sa gabi, pugtaw ka blang. Pugtaw ka sa gabi. Ay, kung na, sistema naman. Di ko magbugtaw ano yung mo, what you need is the peace of God that will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Di ako inambal. Why should I worry? Di ba, Lord, sovereign ka? Kagin-check ko nga kung kugulingon. Ano imuon ko, Lord? Okay? Kung hindi ka tulog, then verses will come into your mind. Ang mga bersikulo lang ang nagpabakod sa imo. Kagina-claim mo ang peace of God. Hindi ba Lord ang peace of God? Amo na mag-guard sa akong mind and heart. Di pa oragukan ako. Hindi, mabatsyagan mo, dugay-dugay, matulugan ka mo lang. Amen. Mga Kristohanon nga namatyan, gahibi sila, pero they don't sorrow like others which have no hope. Amen, di ba? Nagahibi kita sa tion sang kamatayon, bangod sang hinigugma naton, pero wala kita nagahibi nga daw malumpat kita sa pansyon, nga masunod kay lolo ta o kay tatay ta. Wala kita. We cry because we miss and we treasure. But we have peace. Amo ni ginambal ni Pablo. Ari ko din sa amo ni sitwasyon. Wala ko bugas, wala ko kwarta, wala ko kaunon. I'm contented. I rejoice. I have peace. Amen? And so when troubles come, you rejoice. When troubles come, you thank the Lord. Amen? When trouble comes, you tell God. Ayaw mo nang ambal eh. Ambala ko. Istoryaha ko. And Peter said, give all your worries and cares to God. Ihatag ninyo ang tanan ninyo nga paghimutos, kag ang tanan ninyo nga palaligban, ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon sa Ginoo, ihaboy ninyo, ihatag nyo, kay nagapalangga siya sa inyo.
kay ginapalangga iya kamo. And so experiencing the peace with God and the peace of God brings spiritual and emotional stability. Amen. Amo ni maghatag sa aton sa stability. It will strengthen our emotional resilience. Amo ni gali mga utod. Mabalanta kung anong imuon ta kag naga-offer sa aton sang kalinong kag sang kasiguruhan sang iya presensya. And God doesn't waver sa iya nga pag-atipan sa aton. Amen. Wala ang Diyos nagabaylo-baylo sang iya nga pag-atipan sa aton. Amen. And the best chapter in the Bible is no other than Psalm 23. Amen. The Lord is my shepherd. Ang Ginoo akon manugpahalab, ang Ginoo akon managbantay. I have all that I need. Amen. Ang Ginoo akon manugpahalab, ara sa ako ng tanan-tanan niya kinahanglanon ko, ginapahamtang niya ako, ginapapahuway niya ako sa malinong, sa ano na panawag lang sa ilong ko? Green meadows. Matambok nga halalban. Kagina tuytuyan niya ako beside peaceful streams. He leads me. Ginadalaya ko na sa malinong, peaceful na ilimnan. He renews my strength. Ginabag-o niya nga akong kusog. Ginatudluan niya ko, ginagayda niya ko sa maayo nga mga dalanon nga nagahatag, nagadala sang kahimayaan siyang ngalan. Bisan pa ako nagalakat through the darkest valley. Shadows of death. Hindi ko mahadlok because you are close beside me. Amen. Malapit ka sa akon Ginoo. Ang imo sungkod, kag ang imo your rod and your staff, protect and comfort me. Amen. No? Ginapreparahan mo ako sa ano? You prepare a feast for me in the presence of my enemies. Ginapasidunggan mo ako by anointing my oil, my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely, goodness and unfailing love will pursue me. Wow. Will pursue me all the days of my life. And I will live in the house of the Lord forever. Amen. Mga utod sa tagakabuhi ta sa duta. And we don't know when this life will end. Pwede kabalo kung saan kita kuahon sa Ginoo. Pusling ni David, all the days of my life, goodness, mercy will pursue me. Grabe, no? Ginalagas ka sang katutom, kag kaayo, kag kaalwan sang Diyos. Grabe ni, no? Kag kumatapos ka na, sang imo dalaganon, I will live in the house of the Lord forever. Kabulong ka sang isa ka marami ka kamaturan. I'll go and prepare a place for you in my Father's house. Amen? Kabalo ka kung wala ka man lang sa laki tatay mo, excited ka puli. Amen, de. Ay wala ka sa laki tatay mo eh. Di ba? Pero kung may sa laki tatay mo, adlo kang puli.
Di ba? Adlo kang puli. May salakaw eh. Okay? Di ba, butot ko, bisyanon niya ko. But you know, the prodigal son came home and the father was excited to accept him. Amen? Pero mga auto, dumdumon mo ni. Mapauli ka sa balay ni tatay mo. That's the point. Kada isa sa aton, mapauli kita sa balay ni tatay ta. Why? Because, sabi ni Apostol Pedro, we are what? Sojourners o malagi sa sining nga kalibutan, kagang aton pagka our citizenship is in heaven. This world is not our home. Hindi ni aton balay. So nga daw, hindi kagin magaling, hindi man mo balay. Amen, di ba? May mga tao no nadlok mapatay. Nadlok kung patay, mapuli ka man. Kung puminsaron mo lang bala, ay kung mapatay, kung bala mapuli ko, nadlok ko yung patay. Ano ginakadlukan mo sa kamatayon? Ano be? Oh, death, where is your sting? Oh, death. Kadi nang imugahom. Ni Jesus, malakat ko in my Father's house. Kagpreparahan ta kamo to. Ni David, when my life ends, kung maguntat na ning akong kabuhi, magapauli ako sa balay sang akong Ginoo. Kag didto ako mapauli ka mag-istar forever. So going home is exciting. Actually, kung paminsaron mo gid. Di ba? Kaya you are going home to your Father's house. Di ba? Ang balta, tatay, aras langit. Tay mapuli na ko da sa imo, taya. Di mo namin man, di ba? Amen? Now, that's the promise of faith. And you see the principle, the promise of peace. Kag the principle is simple. Sina Apostol Pablo sa Colossians 3:15, and let that peace, kinahanglan tugtan mo ina nga paghidait nga nagaling kay Kristo Jesus sa pagano. Let that peace rule in your hearts. Let that peace govern. Amo nang butso ni Pablo. Let that peace manage your heart. Not you. Hindi ikaw ang makamanage. Let that peace manage you. Let that peace rule your life. Pasugti ang Diyos nga siya ang mag-manage sang imo kabuhi. Kay sa aton, di ta kasarang. Di ta kasarang. Amen? Ano lang nabalaan ta? Okay? Hindi kita kabalo, mga utod sa Ginoo. When you trust yourself, you will fail. Trust in the Lord with all your heart. And don't depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen? Let the peace that comes from Christ rule in your heart. Why? Because you have the power of peace. Grabe ni mga utod sa Ginoo. I understand now, nga paghambal ni Apostol Pablo, kinahanglan you are fully prepared to fight. Kag ang full preparation is the peace. Let that peace rule. Amo na dapat ang imo sandalyas. Amo na ang imo butas. Amo na ang imo sapatos. Okay? Amo na. Let that peace of God rule. Apply it. Because the power is, look at this one. Peace with God and peace of God weakens Satan's offense.
Grabe kali mga utod. You see, this is not offensive, ha? Remember, ang naton, best preparation is best defense. Wala pa kita nag-away, ha? Wala pa kita wala pa kita nag-forward. Hindi pa kita offensive, defensive pa lang ta. Nagadepensa pa lang ko, nagatindog pa lang ko against kay Satan. Wala pa nga ako ng sword of the Spirit, wala pa. Okay? I'm just defending myself. I'm on the defense side. Kag silin ni Apostol Pablo siya, why you let that peace rule in your heart? Because it weakens the offense of the enemy. Anong opensa sang kaway? Listen to me. Let that peace rule your heart because ang armas ni Satanas, number 1, fear. Adlok. Ang mga number 1 niya armas, fear. Remember Goliath and David? Pagkakita nila kay Goliath, they shrink. Lose their heart. Why? So nakita nila ang problema, nagdula ang ilang at ang ipuson. Hinadlukan sila because of the enormity of the giant. Fear. When you have peace, you don't have fear. Amen? When you have the peace of God, you have no fear. Number 2, ang grabe, anxiety. Ang grabe nga tirada sa yawa. We think what will happen. Anong matabo? Anong matabo? And most of the time, ang ginatanaw naton, wala ga katabo. Hindi ba? That's grabe na nga tira sa yawa. Anxiety. And we have anxiety attacks, mga utod sa Ginoo. I'm telling you, pastors are not exempted. Hindi ko yung magambal kung wala ko yung kaki-anxiety. May kaki-depression. Okay? Not probably severe na depression. Okay? But I tell you, out of 100 pastors, 30 pastors attempted to commit suicide. That's the thing. Istorya ko ang pastor, ang iyang utod, nag-suicide. Anong utod niya? Pastor man. So hindi ka magsiling nga you are, magsiling ka, exempted ka. Exempted ka sa anxiety. Exempted ka sa depression. Anong hambal ni James? What James said? Elijah was a man of like passion as we are. Si Elijah, tao nga pareho lang sa ato ng balatsyagon. After he won the battle against Jezebel, kag against ang mga prophets of Baal, Elijah versus prophets of Baal, Mount Carmel, kung sino magpangamuyo nga magtupa ang kalayo, amo na ang Diyos. Kag prophets of Baal prayed whole day, wala lang tupa ang kalayo. And when Elijah prayed, Lord, let these people know that there is a God in Israel, and you're the God that I am serving. Let fire fall. Nagtupa ang kalayo. Ginpamatay ang mga prophets of Baal. Nagpauli si Elijah. Kag after na nagpauli siya, nagapahuway-huway siya, siling sang isa ka-informer, Elijah, Jezebel is after you. Patyon ka ni Queen Jezebel, asawa ni Ahab. And Elijah fled. Nalagyo si Elijah. He ran for his life. Kag sa nakapoy si Elijah, kapahuway-huway siya, ganareklamo sa Ginoo, Ginoo, ako na lang isa, Lord, I am the only prophet standing in Israel. Siling sa Ginoo, no! There are still 120 prophets, Elijah.
Pahuway-huway si Elijah. Lord, take my life! Ginopatyan ako! Di na ko gwanta ni Lord. Patyak. Ginpatubuan sa Diyos sang tanom. Nakapahuway-huway si Elijah. Kag sinagpahuway-huway siya, ginpadalaan sang Diyos ang ulod ang tanom. Kaging kaon sang ulod ang tanom kag napatay. Nainita naman ang kalbo ni Elijah. Naman si Elijah kalbo. Bald prophet. Kalbo. Nainita ng iya ulo. Nagreklamo naman sa Ginoo. Lord, ano Lord man. E sa Ginoo niya, lakat ka. Lakat ka. Kadto sa bukid. Pahuway-huway ka to. And there in that mountain, Elijah was resting. There was fire and wind. But he did not hear the word of God. And he heard the word God spoke in a still, small voice. Brethren, the Lord, let that peace rule your heart. Because there is fear in our heart. Sa atong tagipuso na anxiety, sa atong tagipuso ng worry, sa atong tagipuso na ang pagpangduwa-duwa, doubt, sa atong tagipuso ng confusion, mga utod sa Ginoo. And these things, once nga nahadlo ka, once nga may anxiety ka, once nga may doubt ka, once nga you are confused, it affects your relationship with God and with other people. Amen? And the peace of God will defray. Ang peace of God among magapalayo. Why? Because I am at peace with my God. Amen. The power of peace, it will guard our mind. Singin na ni Apostol Pablo, let that peace guard your mind. And peace will help us to think more clearly and make better decisions para sa atong kabuhi. That's why ang hambal natong permis mga young people, ano ka? Manubyo ka na? Ano ka? Manubya ka na? Ano ka? Mga asawa ka na? Listen. Check if there is peace. Not what other people say. Amen? Hindi mo na eh. Let that peace rule in your heart. Kung maghimo ka sa pinakadako nga decision sa kabuhi mo, always ask the Lord. And always ask Him, Lord, give me peace. Kung hindi ko, Lord, at peace, I will not. Pero Lord, kung I am at peace na, that's it. Amen? Let that peace rule. It will guard your mind. Kabalo ko mga utod sa Ginoo, when we have peace of God and the peace with God, you know what? It gives us refuge. Nagahatag sa aton sang palalipdan in the time of storms. Amen? Po, pasalamat sa Ginoo sa mga evacuation centers. Dito sa may Aurora. Pasalamat kita sa Ginoo, hindi bangod si Sierra Madre may gahom, kundi bangod ang Diyos nagtuga sang Sierra Madre. Amen? Hindi nga si Sierra Madre, kundi ang Diyos kung nagtuga sa kay sang Sierra Madre. Kaya ang Sierra Madre kag Cordillera, amo ang refuge. Amo ang strength. Amo ang nagbuka sang mata ni Juan. Pasalamat kita sa Ginoo mga utod. And when you let the peace of God rule, let God govern, let God guide, let God control, you have the best refuge.
Kag bangod, you have the best refuge. Kung may refuge ka, what will happen to you? Kabalo ka kung may refuge ka, mga utod. Ano ka katabo sa imo? You are renewed, you are restored, you are revived. Amen? That's why, mga utod, kung may problema kita bala, look to God and go to a place that you can pray, meditate. Amen? Let God talks. We started sa aton mga staff, we started our Friday, every Friday prayer day. We started last Friday. Pasalamat kami sa Ginoo. And in that prayer day, we have our confession. In that prayer day, we confess our faults against to one another. Confessing your faults one to another. Amen? Mga utod, sino kinahanglan sa ito simbahan, we need confession for God to answer our prayers. Amen? We need to confess our faults to one another and then pray for one another. And the prayer of a righteous man, God will answer. Amen? And we make it a point, sining ko sa atong staff, kada Friday, diri kita nga lugar, kay diri kita, this is our refuge. This is where we are. This is where we lay down our life openly, honestly. We don't hide anything. Something against me, tell me. I've seen something to you, I'm telling you. This is what we need. Why? What disrupt peace? Listen, ano ang nagakuha sang peace? You know what? S-I-N. You agree? That's the thing. Amugid lang na ang nagakuha sang kalinong sang Diyos sa aton kabuhi. Amen? Pastor, why man ko nag-imo sala? Did you doubt God? Remember, unbelief is sin. Hindi ba? Remember? Did you read and meditate on the Word of God? Wala. And the Bible is telling me, meditate on it day and night. And I failed. Gila mo ko nangawat, you have committed sin. Amen? Did you pray continually? It's command. Kag wala ka nagpray, did you know that you have committed sin? Amen? Hindi big sins, mga utod sa Ginoo. Remember sa aton nga lesson last Sunday. Remember sa ngambal ni Spurgeon, nga kung ang kawatan gusto magsunod sa balay, nga grabe gid ang grills, grabe gid kasirado, he will look for an opening nga gamay, kag butangan niya, dalo niya ang bata, pasudlo niya dito sa gamay nga buho, nga makasunod ang bata, kag tuduan niya ang bata, lantawa to sa sulod kundi ang lock, kag buksan mo. The same true with us. When we allow small sins in our lives, we open the door to the devil and he will ruin our lives. Amen? That's why, James, what is the best? Paano mo ma-restore ang peace? Simple. Confession. Confess your faults one to another and be at peace with each other. And the prayer of a righteous man availeth much. Lord, you don't need from me what I can do for you. What you need from me is a contrite heart and a broken spirit. If I will hide iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung tagun ko nga konsula, hindi ko pagpamatian sa Ginoo.
And what will restore peace? We repent, and there is restoration. And when we are restored, David said, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." I have peace. I have peace. And we will prepare and we will conclude that our best preparation, the peace of God in our feet, equals best defense against the devil.